patuloy na dalangin namin na ingatan tayo ng Lord sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. Sa umagang ito, dapat alalahanin natin na patuloy tayong magpasalamat sa Lord through prayers at higit sa lahat, yung pagsamba. Na pasalamatan natin ang Lord sa kabutihan na binibigay niya sa atin. Although may mga challenges, may mga pagsubok na dumaraan sa bansang ito, pero ang kamay ng Lord ay laging nasa atin. Iniingatan niya tayo sa ating mga trabaho, sa ating kalusugan, sa kapayapaang binibigay niya sa atin. So, sa bawat sandali, dapat nating pasalamatan ng Lord through His song. Pasalamatan sa ating pag-awit sa Kanya. Bago tayo magsimula sa ating prayer works na gagawin ng ating mga kapatid, let's start with the song. Yung muna tayo sa pagsamba sa mga magitan ng pag-awit sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Sama-sama tayong umawit sa Lord. Bagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayaw para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa, Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayabi para sa'yo. Lagi kong nararanasan
namin ilalapit ang aming mga bansa, ang aming iglesia sa lahat ng pangangailangan ng aming church at sa aming mga pamilya. Ingatan mo, Diyos, ang aming mga pamilya. Pangunahan tayo ng mga kapatid upang mag-pray sa ating bansa, simbahan, at ating mga pamilya. Hallelujah, Lord God. Church, lapit po natin ang ating bansa. Hallelujah, Lord God. Una sa lahat, kapasalamatan po namin, Panginoon, ang lahat po ng ginawa mo, Panginoon, sa aming bansa, Lord. Thank you po sa gabay, sa pag-iingat po sa bawat isa, Lord God. Lord, pinapanalangin po namin, Panginoon, na i-touch mo, Lord God, ang puso ng bawat tao, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang mga tumatayo po, Panginoon, sa aming bansa, Lord God, ang mga namumuno, Lord God. Bigyan niyo sila ng patience, Lord God. Bigyan mo sila ng knowledge, Lord God, and gabayan mo sila, Panginoon, habang sila ay ginagabayan po nila ang ating bansa, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na blessings niyo po, Panginoon, na ipinagkakaloob po sa amin, Lord. Lord, pinapanalangin po namin ang bawat isang nakatira, Panginoon, na patuloy niyo silang bigyan ng pagmamahal niyo, Lord God, and lahat po ng mga tao, Panginoon, na nandito po sa aming bansa, Lord God, ay patuloy niyong bigyan ng kalakasan, bigyan niyo ng patience, Lord God, na kahit mahirap po, Panginoon, ang mga buhay po ngayon sa mga dumaan pong araw, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan upang tumayo, Panginoon, and huwag sumuko, Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang mga naghihirap, Panginoon, lalo na po ngayon na nagtataas po ang mga bilihin, Lord God. Bigyan niyo sila ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, and yung mga sa gobyerno po, Panginoon, bigyan niyo sila ng knowledge na matulungan po, Panginoon, ang bawat Pilipino, Panginoon, upang tayo po lahat, kami po lahat ay magtulungan, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Para po sa ating simbahan, tawagan natin kapatid para ipag-pray ito. Panginoon, itinataas po namin ang aming mataas na dalangin para po sa aming church at mga ministry, Panginoon. Salamat po sa mga talento na binigay mo sa aming ministry, Panginoon. Naway gamitin po namin to para patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. Naway hindi niyo po kami pabayaan, yung aming dance ministry, music team, pati na rin po yung mga Sunday school teacher, Panginoon. Salamat po kami sa madalangin sa mga Jesus. At napaka-importante ang ating pamilya. Pag-pray natin, tawagin natin ang kapatid. Tayo po ay manalangin para sa ating pamilya. Lord God, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo na ito. Maraming salamat po sa bawat pamilya na bunga ng iyong pagmamahal, Lord God. Lord God, pinapanalangin ko po ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng crisis, Lord God, na marami ang naghihirap, Lord God, at tumataas ang presyo ng bawat bilihin. Ikaw po ang mag-provide sa financial needs nila. Guide them financially, spiritually, and emotionally, Lord God. Ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa. I-center mo po yung buhay nila. I-center mo po yung buhay mo sa kanilang buhay, Lord God. At pinapanalangin ko po yung bawat anak na nahihirapan sa nanghihingi ng pagmamahal sa iba, Lord God. I-touch mo po yung puso nila na hindi nila kailangan ng pagmamahal ng iba, Lord God. Na yung pagmamahal na hinihingi nila sa iba ay wala pa sa kalahati ng pagmamahal na kaya mong ibigay. Lord God, pinapanalangin ko po yung health ng bawat parents, Lord God, na nagpro-provide sa bawat pamilya. I-touch mo po yung
puso nila, Lord God, na sa iyo sila manghingi ng tulong kapag nangangailangan at kapag naghihirap na, Lord God, ikaw ang lapitan nila at wala nang iba. Sa iyo ko po tinataas ang panalangin. Sa iyo ko po tinataas ang panalangin ko po, Lord. Amen. Amen. Muli po namin inaangkin ang tagumpay na binibigay mo sa aming mga panalangin ng Diyos. Huwag patuloy namin maramdaman yung pag-asa na binibigay mo sa amin. Ingatan mo buhay namin maski sa gawain nito, Lord, na aming gagawin. Patuloy na samahan mo kami sa lugar na ito, Diyos, para patuloy na namin mapapurihan, masambang makita. Ikaw lang may nasa araw mo, Lord. Sa iyo, papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, muli po nating palakpakan ng Diyos na buhay sa umaga pong ito. Hallelujah. Praise God. Nasa vacation mode na po yung mga tao na nasa kanya-kanyang mga bakasyon na. So for the meantime, we are all here at sama-sama po tayong sasamba sa ating Diyos sa buhay. Naniniwala po ako na napakamakapangyarihan po ng Diyos. Is not depending on the number of heads inside our church. Siya po ay nakadepende sa expectation ng ating mga puso. Sige nga po, tanong natin yung mga katabi natin as before we worship God, before we enter into the presence of the Lord, tanong natin katabi natin, ano bang ine-expect mo sa presence ni Lord? Sige, come on, sige. Ask natin, ano bang ine-expect mo? You know what, as we come to the presence of God, mag-expect po tayo. Umasa tayo sa biyaya ng Panginoon, sa presensya ng Diyos, at tayo po'y makakasumpong. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po sa usual na naririnig po natin, sabi nila, as we come to God, ay kalimutan muna natin lahat, no? Kalimutan natin lahat ng problema, lahat ng bigat, lahat ng, na parang humahatak sa atin pababa. Pero this time, ang gawin po natin, dalhin po natin lahat. Dalhin po natin lahat at ibigay po natin sa Diyos lahat. Amen po ba? Ibigay natin sa Panginoon lahat ng mga alalahanin natin sa pagtaas ng bill, alalahanin natin sa ating bansa, alalahanin natin sa ating church, alalahanin natin sa ating pamilya. Ibigay po natin lahat sa Diyos. Sabi po sa Matthew, hindi ko po alam, Matthew chapter 11, yun, verse 30. For my yoke is easy and my burden is light. Ibig sabihin, lahat ng kagaangan po ay pwede nating maranasan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Sige, mas malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. 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 Come on, let's welcome the presence of the Lord through our clap offering. Through our clap offering to God. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. Come on, ihanda po natin ang ating mga puso. Ihanda natin ang ating mga isip, ang ating buong pagkatao. Ibukas po natin ang puso natin sa presensya ng Panginoon sa umagang ito. Lord, we want to worship your name in spirit and in truth. We want to lift your name on high, Lord Jesus. Wala kami ibang sasambahin. Wala kami ibang pupurihin. Wala kami ibang itataas. Kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. O, tinataas ka namin, O Diyos. Oh, we worship your name, O God. Come on, let's close our eyes and let's feel the presence of the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon. Let's sing. Maghari ka sa lahat ng panahon. Pwede po ba nating awitin? Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang
Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang this time, mga kababaihan naman, come on, let's sing to God. Hallelujah. Sabay-sabay po natin gawin dakilang Diyos. Hallelujah. O dakila ka, Panginoon. Dakilang Diyos. Oh, wini-welcome namin ang presensya mo. You are welcome in this place, God. Maghari ka sa aming pag-aaral. Maghari ka sa aming pagsamba, O Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. That's it. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, ubos-ubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Halina! Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Let's sing that. Halina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Halina, purihin ang Diyos. Halina, purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos!
sasabihin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Nararamdaman ko po na malaya na po tayong sumamba. Sino po dito malaya ng sumamba sa Diyos? Nakikita ko po ang sumasayaw lang yung mga nasa harap. Take note lang po hindi po mga performers yung mga nasa harap. Huwag po natin silang panoorin, okay? Kasama po natin silang sumasayaw, sumasamba sa Diyos. Amen po ba? So this time, malaya po tayong sumamba, malaya po tayong sumayaw sa Diyos, malaya po natin ibigay sa Diyos lahat ng meron tayo sa umagang ito. Come on, palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah! Isa pa po! Let's sing! Malaya! Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Hanggang sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, di nalaya. Ang kasalan at ang kalungkutan, pinabigyan ang lubusan. Ang panahon ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya! Malaya! Come on! Malaya! 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 Hanggang sa buhay ko'y gawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, di nalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawingan ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa! Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako, di nalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawingan ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on! Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumigaw! Malayang lumutang! Malayang lumutang! Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumigaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kaya ulitin po natin sabi po sa song, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. So, sino po dito lahat kayang gawin yun? Pero lang yung lumipad. Hindi natin kaya lumipad. Sige, practice nga po natin. Come on. Sabi, malayang sumigaw!
Malayang sumayaw. Come on. Paano yung sayaw? Dapat sumasayaw yung buong katawan nyo mga exercise po natin yan. Okay? Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Paano po yung lundag? Come on. Lundag. Tapos malayang lumipad. Okay? Dapat sa umaga po ito, makamdaman po natin ang kalayaan natin sa pagsamba. Amen. Hallelujah. Come on. Let's sing Malayang Sumigaw. 1, 2, 3. Malayang Sumigaw. Wow! Malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, sa pagkalingan ng Diyos saya. Isa pa po, malayang sumigaw. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumipad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw, sa pagkalingan ng Diyos kaya nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako ialaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, inawian at utusan, kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan. kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos ay nararanasan. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ito, mas malakas sa palakpakan. Oh, we glorify your name, O God. Nakakatuwa na isipin na lahat ay kaya natin gawin kapag naranasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po dun sa song, di ba, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, tapos sa uli, kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. So, ibig sabihin, pag naranasan po talaga natin ang kapangyarihan ng Diyos, lahat ay posible. Amen? Kung sa po natin palakpakan ng Diyos. Ano pa ba yung kaya natin gawin sa kapangyarihan ng Panginoon? Ano pa ba yung mga ibang kalayaan na pwede nating maranasan pag nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon? Marami pa tayong pwedeng gawin. Malaya sumamba, malaya sumamba,
Come on. Malayang magmahal. Sige, yakapin natin. Sabi sa kanta, malayang magmahal. Kahit yung mga hindi ka mahal-mahal, yung mga hindi mo masyado laging nayayakap, yung mga hindi mo masyado laging nababate, iparamdam natin, minamahal kita, kapatid. Malayang magmahal, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Come on, sige, malayang magmahal. Hallelujah. Malayang magmahal, Yakapin mo. malayang magmahal. Minsan hindi ka ibig-ibig yan. Minsan ang hirap mahalin. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya natin magmahal. Kaya natin tumanggap. Malayang magmahal, malayang magmahal, kapangyarihan ng Diyos ay ating Pakal po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. We give you honor. We give you honor. Mahal sa akin ang katulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo at katampo. Dahil
Katuwiran mo ang lalakaran ko. Ibinigay mong buhay ay napagusto sa landas ng pagbabago. Katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay mapakailanman. Ikaw ang simula
nagpapuri ang aming ngalan. Walang hanggang papuri ang aming ngalan. Parangalan po natin ang Panginoon sa umaga na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pinaparangalan ka natin. Sa iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus, kami ay magsasaysay. Kami ay magpupuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Can we just conclude this worship with our own voice only? Pwede po ba nating awitin? Come on, sa pamamagitan ng ating mga tinig. Kamangha-mangha, O Diyos. Come on, church. Kapangyarihan mo, walang makalulubi. I-declare po natin ang kadakilaan, ang kataas-taasan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Na wala tayong ibang sasambahin. Wala tayong ibang dadakilain kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus na namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ang aming ngalan. For the very last time, kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Minamangha mo kami sa iyong kapangyarihan. Minamangha mo kami sa iyong pag-ibig, O Diyos. Walang makalulubi at walang nagpapatay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming ngalan. Sa iyo namin binabalik ang mataas na kapurihan, mataas na pagsamba. Ang aming buong pusong pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Nakita ang iyong pangalan, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan. Sa iyo mataas na papuring pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody shout, Amen, Amen. Amen. Muli, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi sadyang mabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo mag-umpisa sa word na ibibigay ng Lord, nais ko muna tumayo tayong lahat at ipagpray natin si Pastor Ronald kasi siyang ginagamit ngayon sa Hong Kong. Siyang speaker po sa mga oras nito. Kaya ipagpray natin sa Lord yung ating buting pastor na ginagamit ngayon upang magbigay kalulatian sa Lord. Hallelujah! Hallelujah! Lord, minsan pa, O Diyos, sa umagang ito, patuloy namin inalapit sa iyo ang aming senior pastor, ang aming mahal na pastor, Pastor Ronald, na ginagamit mo, Diyos, sa umagang ito, na nagtuturo ng pangalan mo, Diyos, ang iyong mensahe sa Hong Kong. Ingatan mo po, Diyos, ang kanyang kalusugan. Bigyan mo siya ng karunungan, ng talino upang maihayag niya yung karapat-dapat na marinig ng aming mga kababayan na nagpapalakas ng kanilang pananampalataya sa iyo, Diyos. Ingatan mo ang buong team ng WMA, World Mission Academy, at patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang araw nito at sa mga susunod na araw na kanilang gagawin, O Diyos. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.
Ngayon, darako na po tayo sa ating word sa umagang ito. Bagamat mainit, nagpapasalamat tayo sa Lord at yung kalakasan na binibigay sa atin upang marinig yung kanyang salita na nagtatanim sa ating mga puso. Hallelujah. On behalf of our head pastor, Pastor Ronald Lobrera, patuloy namin dalangin, O Diyos, na sa umagang ito, pangunahan mo kami sa aming munting pag-aaral ng iyong salita. Naway ikaw yung makita, ikaw ang maghayag. Turuan mo kami, O Diyos, sa umagang ito upang maranasan namin yung pagkilos sa aming kalagitnaan. Inaangkin namin ang tagumpay sapagkat 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa aming kalagitnaan. Sa ilang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ito po ang April 26, last Sunday sa ating team na Celebration of Winning Souls. Every soul counts. Luke 15, 4-6. Sabi niya, soul winning. Kailangan daw mawin natin yung kaluluwa ng bawat isa. Kasi ang tao, it composed of body, soul, and spirit. Sabi nga, bakit mahalaga yung soul? Kasi yung pag kinuha ka na ng Lord, yung spirit mo babalik sa Diyos. Yung body, siyempre, kahit na maganda ka ngayon, darating at darating ang panahon na kukupas to. Hindi na magiging malakas yung pangangatawan mo kasi ihina din to pagdating ng panahon. Kung mapapansin nyo, sa mga artista, di ba maganda yung mga katawan nila, maganda yung mga itsura nila, pero pag dumating ng matanda na sila, nagbabago. Kaya aminin natin, hindi. Talagang wala pong permanente doon sa may katawan ng tao. Kasi kung ikaw ay kinuha ng Lord, babalik sa alikabok yung katawang tao natin, katawang lupa natin. But the soul, sabi nga, winning soul ay napaka-importante. Kasi ito yung tatanggap ng biyaya, ng pagpapala, ng glory ng Lord kung ito'y tumanggap kay Christ as Lord and Savior. At ang parusa ng Lord ay tatanggapin niya pag di niya tinanggap ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya importante na win tayo ng soul. Hanggat malakas tayo, ginagamit tayo ng Lord sa iglesyang ito, we need to win souls and make disciples. Amen? Sabi po, alam nyo, ang ating pong sermon sa umagang ito ay matatagpuan sa John 4:1-42. Sa palagay nyo, ano bang nakasulat sa John 4:1-42? Ito po yung si Jesus sa Samaria. Si Jesus sa Samaria. At ang title po ng ating pong pag-uusapan ay pakihinaan yung ilaw. Maliwanag. Ang title po ay The Savior Who Crosses Every Barrier. Yan po ang title ng ating pag-uusapan. Sino itong The Savior crosses? Si Jesus Christ daw, kapagkat ng panahon ay may mga barrier, may mga hadlang na ginagawa ang tao, na nararanasan ng tao, may mga hadlang. But si Christ, He crosses every barrier. Sabi nga po sa Mateo 8:3, alam to, ito yung pangyayari na nang bumaba ang Panginoon Jesus sa bundok, merong ketong na lumapit sa Kanya. Isang ketong na lumapit sa Kanya at ang sabi, kung gusto mo akong pagalingin, O Diyos. Nagtiwala siya sa Panginoon Jesus na kung gusto niyang pagalingin ito. Alam mo kasi sa panahon noon, nung pag meron kang ketong o leprosy, pinandidirihan ka ng tao. Doon ka sa malayo kasi may sakit ka na nakakahawa. Kaya napaka mapalad natin kasi kahit na may sakit tayo,
kaya na itong pagalingin ng medisina. Pero nung panahon na yon, na may ketong ang isang tao, malayo ito sa karamihan. Pinandidirihan ito. Sabi nga, doon ka sa malayo kasi nakakahawa yung sakit mo. Pero si Jesus, nang makita ng taong itong may ketong at lumapit sa kanya at sabi, kung kaya mo akong pagalingin. Sabi sa Matthew 8:3, Jesus reached out His hand and touched the man. Sabi ng lalaki, I am willing, sabi ni Jesus, be clean. At gumaling ang taong may ketong. Ito yung naging barrier ng taong ito. Hindi siya makalapit doon sa karamihan kasi meron siyang sakit. Pero ang Panginoon Jesus, kahit na may sakit, lumalapit siya doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pero yung iba, yung mga pare, pinapalayas yung mga may ketong kasi pinandidirihan sila. Kaya pinapakita lang dito na Jesus crosses every barrier. Walang hindi nakadiri sa Kanya. Lahat pinapahalaga ng ating Panginoon Jesus. Kung may sakit ka man, gagaling at gagaling ka kung maniniwala ka sa ating Panginoon Jesus. The Savior who crosses every barrier. At ang una nating, sabi po, lahat tayo ay may mga lugar na iniiwasan. Totoo po ba yun? Lahat tayo ay may mga lugar na iniiwasan. Ay, ayaw ko dyan. May kaaway ako dyan. Di ba ganun? May mga lugar na ayaw puntahan. May mga taong hindi niya kinakausap. Mga parte ng buhay natin na tinatago. May secret tayo, di ba? May mga parte tayo ng buhay na ayaw natin malaman. Ganito. Ay, huwag mo sabihin kay ganito, baka machismis tayo. Ganun daw ang tao. Kasi may barrier. Hindi mo pwedeng ibigay doon sa kanya yung sekreto mo. Mamaya, magkalat yun. Lalo na pag mga chismoso sa kanto yung makarinig. Kaya sabi nga, may tinatago tayo mga secret, may mga barrier tayong tinatago. Pero sa 1 chapter 4, yung ating pag-aaralan, si Jesus mismo ang dumiretso sa lahat ng mga ito. Pinunta niya ang lahat ng mga ito. Pagod, pag pumunta siya ng Samaria, pagod, nauuhaw ang Panginoon Jesus. At may intentional talaga siyang pumunta sa Samaria. Makita natin yung anong purpose ni Kristo, bakit pumunta siya sa Samaria. Siya sa isang babaeng hindi naman naghahanap sa kanya. Hindi naman siya hinahanap ng babaeng may dalang banga at mag-iigib doon sa balon na pinamana ni Jacob ng mga panahon na yun. Ito yung paanong binago ng isang usapan sa balon ang isang babae, binago yung ang isang babae, isang bayan ng Samaria, at ang tingin natin sa pagsamba. How do we worship the Lord? Sabi nga. Ang una po nating pag-uusapan ay, 5 points lang po ito, napakabilis lang po. Ang una nating pag-uusapan ay, number 1, Jesus crosses cultural barrier. Sabi nga, ang pinakamabilis na daan mula Judea papuntang Galilee ay dumaan sa Samaria. Sabi nga, kung ito ang Judea, pupunta ka ng Galilee, dadaanan mo yung Samaria. Pero yung mga Hudyo, ayaw dumaan dun sa Samaria. Kasi may barrier ngayon. Galit sila. Ang gagawin ng mga Hudyo, iikot pa ito ng malayo para pumunta sa Galilee. Yun ang mga ugali ng mga Hudyo. Iniiwasan ito ng mga Hudyo, yung pagpunta ng Samaria. Kasi maraming taon ng galit ang nasa pagitan nilang dalawa. Itong Samaria at ng mga Hudyo. Kasi ang tingin ng mga Hudyo dito sa mga taong taga-Samaria ay mga unclean people. Madudumi. Kasi nahaluan na ng lahi yung Samaria, ng ibang lahi. Nahaluan sila. Kaya ayaw ng mga Jews ng ganon.
Ayaw nila na mahaluan sila ng ibang lahi. Gusto nila yung purong Hudyo lang. Kaya nga, tingin nila dito sa mga taong ito ng taga Samaria ay mga maruming tao. Yun ang nagiging barrier nila. Imbes na diretso lang sila, ayaw nila kasi may barrier. Galit sila sa mga taong ito kasi marurumi sila. Yun ang tingin ng mga Hudyo ng mga pangalan na yun. Dagdag pa, hindi nakikipag-usap ang mga rabbi sa mga babae sa publiko. Rabbi, yung mga pari, tagapagturo ng salita ng Diyos. Di ba napakalaki ng barrier? Kasi tingin nila, mga marumi, mga taong itong taga-Samarita, hindi sila nakikipag-usap. Yun ang nagiging barrier ng lugar na yun. Ayaw makipag-usap ng mga Hudyo dito sa mga Samarian. At tanghalin tapat papunta mo ba para iwasan ang mga tao. Itong Samarita, tuwing tanghali ito pumupunta para mag-igib ng tubig sa balon. Sabi nga, bakit tanghali? Napakainit lang eh. Kasi may iniiwasan siya. May iniiwasan siya. Meron siyang sikreto na ayaw niyang makita ng tao. But si Jesus, lahat ng ito ay tinawid niya. Kailangan dumaan si Jesus sa Samaria. Hindi ito geograpya, ito ay biyaya. May dala siyang blessing para sa lugar na yun. Nauuhaw siya, pero nandun siya para sa nauuhaw na babae. Amen? Sabi nga, Jesus offers living water that satisfies forever. Kasi yung iniinom ng babae, yung pansamantalang uhaw lang ng kanyang katawan. Yung physical na pangangailangan ng katawan. But si Jesus, alam niya, mayroon pa siyang i-offer na talagang magpapaalis ng uhaw sa kanyang katawan. Yun yung buhay na walang hanggan. Physical things leaves us thirsty again. Sabi nga, pag ikaw ay nauuhaw, pagkatapos, mauuhaw kasi. Kasi physical lang. But only Jesus, si Jesus lang daw, in deepest thirst can solve our soul purpose o yung forgiveness can satisfy everything. Pag si Jesus daw ang ating tinanggap, lahat ng kauhan natin sa ating kaluluwa o yung purpose natin o yung pagbibigay natin ng forgiveness sa iba, kayang gawin to ni Jesus. Amen? Sabi nga, Jesus offers living sacrifice. Alam niyo, sabi nga, binibigay ng Panginoon Jesus ang buhay na walang hanggan. Para pang sa atin, paano ba natin na-receive yung buhay na walang hanggan? Sabi nga po sa Romans 3:23, for all have sins and fell short to the glory of God. Romans 6:23, paano natin makukuha ang buhay na walang hanggan? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Amen? Sabi nga, sabi po ang tubig na gusto niya, ang gusto niya, tubig na buhay ang alok ni Jesus para sa kanya. Ang sino mang umiinom ng tubig na ito ay mauuhaw muli. Sabi nga sa verse 13, alam natin ang pakiramdam na yan, bagong trabaho. Di ba nauuhaw tayo? Gusto ko bagong trabaho na naman. May trabaho ko na ngayon, gusto mo panibagong trabaho na naman. Hindi ka nakukontento. Di ba ganun tayo? Bagong relasyon. Bagong achievement. Pero pagkalipas ng isang linggo, ay uhaw ka na naman uli. Hindi ka nakukontento sa mga bagay na gusto natin. But, ang tubig na buhay na ang Espiritu Santo, ang buhay na Diyos mismo, ito yung balon na sa loob mo, hindi lakad ng paulit-ulit mong ginagawa, hindi lang inaayos ni Jesus ang buhay mo, siya mismo ang nagiging buhay mo. Kaya nakukontento tayo. Alam niyo, pansinin niyo, pag nasa iyo ang Panginoon Jesus, kontento ka na eh. Kahit may mga problema, lalo na ngayon, maraming kinakaharap na problema ang bawat isa. Lalo na ngayong panahon ng crisis. But with Jesus, di ba,
pakiramdam natin, ginagabayan tayo ng Lord. Hindi na tayo iniiwanan, hindi na tayo pinapabayaan. Ganun po ang kabuti ang Diyos. Doon po sa Samaria, wala pong ganun. Ang kanilang iniisip lamang yung kanilang iigibing tubig. Tapos mauuhaw naman sila. Hindi nila alam kung ano ba talaga yung buhay ng walang hanggan. Amen? Sabi po, Jesus exposed sin to bring healing. Alam niyo itong babaeng ito, mayroon siyang kasalanan. At ito'y ine-expose ni Jesus. Sabi nga, paano nalaman ni Jesus na may kasalanan ang babae? Sabi nga, our God is omniscient God. Siya yung Diyos na alam ang lahat ng bagay. Siya ang Diyos na iniisip mo pa lang, alam niya na. Sabi nga dun sa 1:148, ito yung pagkakataon na si Nathaniel na sinabihan ni Felipe na, halika, puntahan natin si Jesus. Sabi ni Nathaniel, ni Felipe, bakit? Meron bang mabuti sa Nazareth? Kasi si Jesus ay nanggaling ng Nazareth. Pero nung nakita ni Jesus si Nathaniel, sabi niya, I saw you under the fig tree. Sabihin, nakita kita sa puno ng igos. Bago pa man na makita ni Nathaniel si Jesus, sinabi niya ng Panginoon Jesus, nakita na kita doon sa puno ng igos. Doon na niwala si Nathaniel na ikaw pala ang aming Diyos na buhay. Amen? Sabi nga, napakahirap na paniwalaan ng isang tao walang paniniwala sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon Jesus, paano niya in-expose ang kasalanan ng babae? Ganito po yun. Sabi niya, tawagin mo, sabi niya sa verse 16 to 19, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Hindi para hiyain ang babae. Sabi nga, 5 ang asawa mo. Sabi ng Panginoon, meron ka pang kasamang kinakasama ngayon. Hindi inilahad ni Jesus ang kasalanan para pahiyain ka. Tandaan natin, pag lumalapit tayo sa Diyos, yung ating kasalanan, hindi ito inalahad ni Jesus para pahiyain ka. Dahil hindi mo mapapagaling ang tinatago mo. Pag tinatago mo yung iyong kasalanan, hindi ito gumagaling. Kailangan ibigay mo to sa Panginoon Jesus. Naghahanap siya ng pag-ibig sa babaeng balong laging natuto. Si Jesus ang inaalok niya, yung sarili niya. Sabi nga, alam na ni Jesus ang lahat ng ginagawa. Sinasabi niya ang totoo, pero binibigyan ka pa rin niya ng kalayaan. Yan po ang kabutihan na binibigay ng Panginoon Jesus. You can't get living water while hiding sin. Hindi mo makukuha yung buhay na walang hanggang pag mayroon kang itinatagong kasalanan. Dapat, sinosurrender mo ito sa Lord. Siya at ikaw ang mag-uusap. Huwag mo nang ibigay dun sa iba. Machichismis ka pa, hahaba pa yung problema mo. Idiretso mo ito sa Lord. Jesus knows your real story and still offers grace. Yung mayamang biyaya ng Lord, ang ino-offer niya. Alam niya ang istorya mo, kahit huwag mo nang sabihin, alam din niya. Alam na alam niya, kasi nga omniscient God siya. Kaya dapat natin maintindihan na wala pong imposible sa Diyos. Kaya nga sabi nga, Jesus expressed sin to bring healing. Pinapakita lang dito na kahit na mayroon kang kasalanan, kayang pagalingin ng Diyos ang lahat ng ito. Kasi hindi naman to between you and other people. Ito ay between you and God alone. Kaya niyang pagalingin ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sino ba dito ang walang kasalanan? Sino ba dito ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan? Dapat daw inahayag natin sa Diyos ang lahat ng ito. Sa verse 4, sa John 4:20-26,
Ito yung lugar, ito yung sinasabi ng Panginoon Jesus. Jesus redefines worship. Sabi nga, sabi ng babae, alam mo, sabi niya sa Panginoon Jesus, alam mo, dito sa bundok ng Gerizim, doon kami sumasamba. Kasi yun ang barrier ng Samaria at saka ng Jews. Ang bundok na sinasamba ng mga Samarita ay yung bundok ng Gerizim. Samantalang sa templo ng Jerusalem, sumasamba ang mga Hudyo. Dito, in-expose ni Jesus na it is not about where. Hindi doon po doon ka dapat sumama. Hindi daw ganoon. Jesus exposed barrier na it is not about where, but how you worship the Lord. Jesus say, it's not about where, but how you worship the Lord. Sabi nga, God seek worshipers not in worship places. Hindi daw sa mga lugar na templo, sa mga lugar na pinapaganda nila, hindi daw doon sinasamba ang Diyos. Dapat daw sinasamba ang Diyos sa Espiritu at totohanan. Para bang yung kanina nag-worship tayo, nag-pray tayo sa Lord, di ba we worship the Lord in spirit and in truth? Hindi natin nakikita ang Diyos, but doon naniniwala tayo na ang Diyos ay Espiritu at patuloy na inaangkin, nakikilis sa Diyos ang Espiritu niya sa pamamagitan ng Spirit and truth. Sabi nga po sa John 4:24, alam na alam po natin ito, sabi nga, we pray for the Lord. Sabi nga, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya dapat sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Alam po, naalala ko noon ng pagsamba sa Lord sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo, nung kami wala pa rito sa Chera at sumasakay kami ng jeep papunta rito, madaling araw. Alam niyo ang ginagawa ko? Wino-worship ko ang Lord. Doon sa may jeep pa lang. Kinakantahan ko siya ng worship song. Pinapupurihan ko siya. It is the sign na you worship the Lord in spirit and in truth. Sabi nga, sambahin mo ang Diyos kaya hindi mo siya nakikita. Doon lang po galing sa puso. Open mo yung heart mo at sambahin mo siya sa spirito at katotohanan. God seek worshipers, not just worship places. He wants your heart to open. Buksan mo ang puso mo para ma-worship mo ang Diyos. At ang sabi po sa verse 5, sabi po sa John chapter 4:25-42, Jesus makes missionaries from messy people. Alam mo itong babaeng to, magulo ang buhay niya. Ano ba ang mga messy people sa Bible? Una, halimbawa, si Zacchaeus. Hindi ba si Zacchaeus ay isang tax collector? Messy people, mandaraya. Pero ginagamit ng Lord itong Zacchaeus. Tingnan mo, na makilala ni Zacchaeus si Kristo, di ba umakyat siya sa puno ng sikamoro? At tinanggap niya ang Panginoon Jesus at binalik niya yung lahat ng kanyang mga dinaya na pera, ibalik sa tao. At ang nakakatuwa pa nito, ay tumanggap din yung bayan ni Zacchaeus kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magulo ang buhay ni Zacchaeus, pero itong nagamit na ito si Zacchaeus para maging misyonaryo upang makakilala yung kanyang mga kamag-anak. Si Peter, 3 times niyang dininay si Kristo noong mga panahon na yun na hinahabol si Jesus Christ. Natakot itong si Pedro at 3 times niya itong i-deny. Pero ano nangyari kay Peter? Messy people itong si Peter, magulo. Itong si Peter, palaway. Pero napakaraming tao ang tumanggap sa Panginoon Jesus nang magturo si Peter. Ganon din po si Pablo, si Saul. Di ba si Saul? Ang ugali ni Saul ay persecutor. Talagang hinuhusga niya yung mga Kristiyano ng panahon na yun. Kaya sabi nga, ng tao, ang messy people na ito, ay kahit na si Saul ay persecutor, di ba ginamit din siya ni Kristo?
at ginamit siya at maraming ginawa si Pablo ng mga libro para makakilala lamang ang mga taong sumasamba sa Diyos. Sabi nga ng babae ng Jesus, nang marinig ng babae ang kanyang sinasabi, gagawin siyang missionary, she leaves her water jar and runs to their town. Sa verse 28. Sabi nga, her testimony, yung testimony daw ng babae, ang siyang nabigay na makilala lamang ang Panginoon Jesus. Sabi nga, come, sabi ng babae, come see a man who told me everything I ever did. Sa verse 29. Ang resulta, many Samaritans believe because of her word, because they meet Jesus. Ang nangyari pa, imbis na dadaan lang ang Panginoon Jesus doon sa Samaria, 2 days pa siyang napatigil doon at maraming tao ang nakakilala sa Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga po, paano ba natin talaga kailangan na talagang lumapit tayo sa Panginoon? Sabi nga, come thirsty. Halika na nauuhaw. Sabi sa atin, what well have you been running to that still I leave you empty? Come honest. Maging totoo ka. Come thirsty. Maging uhaw ka sa Panginoon. Uhaw ka sa kanyang salita. Uhaw ka na malaman yung lahat ng kanyang mga bilin para sa iyo. Come honest. Maging totoo ka sa paglapit sa Panginoon. What does Jesus always know about you that you need to bring to Him? Alam ng Panginoon Jesus yung lahat ng mga problema mo. Yung lahat ng tinatago mo. Yung lahat ng sekreto mo. Sabi niya, come, be honest. Sabi niya, go, tell who in your town needs to hear. Come, see a man. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang missionary na ginagawa ng Diyos para maraming makakilala sa Kanya ay ikaw mismo. Gagawin kanyang missionary. Kahit na magulo ka, messy people ka, ibig sabihin magulo, marami kang problema ang kinakaharap. Pakiramdam mo, ay, hindi ko kaya. Hindi. Yun ang mga taong ginagamit talaga ng Panginoon Jesus. Pag tingnan mo sa Bible, lahat ng mga taong ginamit ng Diyos ay puro magugulo. May mga problema, nagpe-persecute ng mga kapwa-Kristiyano, patuloy na hinahanap nila yung mga Kristiyanong lumalapit sa Panginoon Jesus. Alam mo, kung titignan mo mabuti, itong mga missionaryong ito, katulad natin, na dati hindi lumalapit sa Lord, dati na masama ang ugali, pero nagkakaroon ito ng pagbabago. Kasi nga, na-experience natin si Lord sa ating mga buhay. Mga missionary na, katulad ng Project Elijah Mission, di ba, maraming nakakakilala, maraming tumatanggap, maraming nagtutuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon kasi alam nila na ito pala yung totoong ginagamit ng Lord, yung mga taong magiging testimony. Ang sarap kayang maging testimony sa mga taong hindi mo nakikilala na ikaw na dating masama, pero binabago ka ng Diyos. Binabago yung pag-uugali mo, inilalahad mo yung mga sekreto mo sa buhay. Na dati tahimik ka lang, pero pag one time na ginamit ka na ng Diyos, magugulat ka na lang. Yung pamilya mo, maniniwala sa'yo, kasi ikaw nagiging living testimony nila. Pag nabago ka, automatic na yun. Makikita ng anak mo, ng mga magulang mo, mga tatay at nanay mo na malayo sa Panginoon. Maging living testimony ka lamang mga kapatid sa buhay nila. Na binabago ka kahit na from glory to glory. Paunti-unti lang. Kasi yun ang pinakamagandang nating ipapakita dito sa mga taong ito na wala pang relasyon.
na dapat na ipakilala ang Panginoon Jesus sa buhay ng bawat isa sa kanila. Sabi nga, nung ako'y as a living testimony, nung ako'y nag-abroad, alam niyo, uhaw na uhaw talaga ako sa salita ng Lord. Nagdala pa nga ako ng rosaryo. Alam kong bawal, pero talagang gusto kasi makilala si Lord. Nilagay sa bulsa ko. Mabuti naman, di nakapano immigration. Tapos nagdala pa ako ng litrato. Ayoko, si Cristo daw yun, yung may picture. may corona pa. Gusto ko talaga siya makilala, sabi ko. Talaga yung rosaryo, sinaulo ko lahat ng mga botel na yon. Tapos luluhuran ko yan sa aking kwarto, sasabihin ko. Gusto ko talaga siyang makilala. Pero natutuwa ako kasi doon pala sa lugar ng Kingdom of Saudi Arabia, doon pala ako babaguhin ng Lord. Doon sa lugar na napakaigpit. Yung babae lang, titigan mo, magagalit na si Arabo. Ay yung Diyos pa kaya. Napakaigpit ng lugar na yon, nung panahon na yon. Gusto kong sumamba. Natatakot ako kasi nga, mamay mahuli kami. Madedeport ako. Kawawa naman yung pamilya ko. Yun ang nagiging hadlang. Pero nung one time na ginamit ng Lord yung mga kasamahan ko, sa pangungulit nila, kasi Friday ang pinaka-day off doon. Sabi ko, hindi pwede, maglalaba ako. May iwas lang talaga ako sa baka maging karoon ng problema pag nagpunta akong simbahan. Pero nung isang beses na nahikayat nila ako, Bible study muna, mga kapatid. Sabi nga, konting Bible study, konting kainan, fellowship, ganun. Ganun lang naman araw-araw. Ganun ang ginagawa. Hatid sundo. Kasi mura ng gas sa Saudi. Sentimos lang. Hatid ka, isusundo ka, susunduin ka, mimirendahin ka pa. Parang panghihikayat talaga sa mga taong malayo sa presensya ng Diyos. At na makilala ko talaga ang Diyos sa pamamagitan ng gawain. Nung una sabi ko, Lord, nakakatakot dito, baka bigla kaming lusubin ng mga mutaw, ng mga pulis. Pero napakabuti talaga ng Lord. Hindi lang inabot ng 1 taon, nagkaroon ng anniversary, at nagamit din ako doon ng mga kapatid ko doon sa church na yun. Kaya laking pasasalamat ko. At ang doon talaga, hindi ko nakalimutan na i-share ito sa aking asawa. Nakilalanin si Lord as Lord and Savior. At makita ng mga anak namin, paanong binago ang isang tulad ko, na isang taong palainom, palamura. Nakita nila yung paano talaga kumilos ang Lord sa buhay namin. Na nagtitiwala lamang kami doon sa ibibigay ng Lord para sa amin. Alam mo, ngayon wala kaming trabaho. Pero nasusustain namin yung aming pangailangan. Kasi ito na yung puntos namin pinangahawakan namin, yung salita ng Lord. Naging missionary din kami. Bagamat kami yung mga taong magugulo, palaaway. Pero nagpapasalamat talaga ako sa Lord. Kasi hindi siya nagsawa sa amin. Hindi siya nagsawa sa akin. Naturuan ako ng mga kapatid ko sa church. Alam mo yung minsan na yung aking pastor nagpatotoo sa akin. Alam mo bro, dati wala ako sa Panginoon. Yung Biblia, sabi niya, pinupunit ko yan. Pinupunit ko yung Biblia at ginagawa kong sigarilyo. Umiiyak yung aking pastora, sabi niya, na aking kapatid na pastor dati. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka? Pero nang tawagin siya talaga ng Lord, nabago talaga siya. At naging pastor pa siya. Tapos siya ang nag-share sa amin yung kabutihan na ginawa niya sa Lord. Ginawa ng Lord sa buhay niya. Kaya sabi ko, iba pala talaga yung pag binabago ka na ng Lord. Iba na yung pananamit mo. Iba na yung pag-uugali mo. Iba na yung pagkilos mo. Kaya nga dyan sa tsera pag nakita nila ako,
"Oh, pastor, good morning." Ako, "Pastor." Sabi ko, dapat talaga maging maingat tayo. Dapat maging magandang halimbawa tayo sa iba. Na hindi ka makitaan ng butas. Na hindi sila masiraan ng loob na, binabago pala ang tao pag nakakilala kay Kristo. Dapat ganun. Kaya patuloy na pinapaalala na ko sa inyo mga kapatid, dapat maging living testimony tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Katulad dito sa babaeng ito na nag-i-give sa balon. Alam mo, napakahirap ng buhay niya. Ang babaeng ito, maraming sekreto sa buhay. Karoon siya ng 5 asawa, at nagkaroon pa siya ng kabit. Hindi siya nakikisalamuha sa mga Hudyo, kasi bawal may barrier nga Yun ang nakaugalian niya, yun ang tinuro sa kanya, at siya ay sumasamba doon sa bundok ng Gerizim. Sabi niya, dito kami sumasamba, doon kayo naman sumasamba sa templo niyo sa Jerusalem. But sabi ng Lord, ng Panginoon Jesus, hindi ka na kailangan sumamba sa bundok o maging sa templo ng Jerusalem, but in spirit and in truth. Because God is spirit, we worship Him in spirit and in truth. Yan ang patuloy na pinapaalala ng Diyos sa atin. Na wala na sanang barrier. Magkaroon tayo ng buhay na hindi na tayo mauhaw. Hindi na yung tubig nang siya magbibigay sa atin ng pansamantalang pagkapahid ng uhaw. Kundi yung tubig na buhay, yung buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos. Amen? Dapat daw po ganun. Redeem, worship, hindi daw tayo mag-worship kung saan natin gusto. Hindi daw yung kailangan natin. But we worship Him from our heart. How do we worship? In spirit and in truth. Ganun daw dapat ang gagawin ng isang mananampalataya. Hallelujah. When the music plays, all is stripped away, I simply come, longing just to bring something that unfolds that will bless your heart. I'll bring you more than a song or a song on its own. It's not what you have required. You search much deeper within through the waitings of me. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made up. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ooh. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Jesus crossed every barrier to reach every mess in just sa tanghaling tapat. Naroon si Kristo para hadlangan lahat ng problema mo sa buhay mo. Bigyan ka ng katawagan sa buhay mo. She left her child and about the whole town. Iniwan niya yung kanyang bangag at pumunta siya sa kanyang bayan. At sabi niya, see this man, Jesus,
stop at dwell today. Yung mga lugar na kung ayaw mo ng paulit-ulit na balikan, pero uhaw ka pa rin. Example, yung ex mo, yung trabaho mo, at maging kung ano man ang binabalik-balikan mo, hindi ito magbibigay sa'yo ng kauhawan. Back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I Tandaan natin mga kapatid, si Jesus lang ang nagbibigay ng ayusan, kapayapaan sa lahat ng bagay. Hallelujah! Oh, hallelujah, oh Diyos! Open your heart to Jesus na siya nagbibigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Sorry, Lord, things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Holy Ghost. It's all about you. It's all about you, Jesus. Lord, minsan pa ako, Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. At patuloy mo kami pinapalalahanan. Wala kami magagawa kung hindi mo kami sasamahan, O Diyos. Salamat sa patuloy na paalala mo sa amin doon sa bayan ng Samaria. Na meron naging hadlang upang hindi makatawid ang mga tao doon. Salamat patuloy mo kami iningatan, Diyos. Pinapalalahanan na magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa araw nito, pinagkakatiwala namin uli ang aming sarili, ang aming gawain. Sa lahat ng oras, ikaw lang ang mamuno, ikaw lang ang mapangarangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan. Amen po. So, dadako na po tayo sa ating giving kahit wala pa yung basket natin. Ayan, yung basket natin. So, 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. So, alam naman na natin yung verse na yun, no? Na mahal ni Lord yung mga cheerful giver. So, walang magbibigay na nakasimangot. Amen. So, honestly, may mga times po ako na nagbibigay, na feeling ko, kukulangin ako sa budget. Pero ang iniisip ko ng Lord, kakayanin ko ba for this week? Sapat na ba yung budget ko na to pag binigay ko to? Pero may moments din po na hawak ko na yung binibigay ko, tapos nagdadalawang isip pa ako kung ibibigay ko pa siya o hindi. Pero naalala ko palagi na God has always provided. Many times na nabigay ko na, ang lagi ko lang sinasabi, ikaw na po ang bahala, Lord. Maraming beses na wala na talaga akong pera, pero doon talaga kasi sinusubok kung magbibigay ka pa rin ba kahit tight na yung budget mo or hindi. So, yun, magbibigay ka pa rin, pero may mga dumarating na blessings, may mga tao na tutulong sa'yo when you needed it most. Kaya every time na nagbibigay ako, hindi lang siya about sa pera. Parang reminder din siya sa sarili natin na hindi ako pinapabayaan ni Lord dati at hindi niya ako pababayaan ngayon. Amen po? So for me, tithes and offering became personal when I stopped seeing it as obligation and started seeing it as a trust. Hindi siya laging madali. Lalo na kapag tight yung finances,
pero doon ka mas nakakaramdam ng faith. When I chooses to give anyway, it's my way of saying, Lord, I trust you more than what I'm holding into it. And somehow, He always proved that He is faithful. So today, I just want to encourage every one of you, kung may mga prompting na heart to give, don't ignore it. Hindi kailangang malaki agad. Start where you are. Give with a sincere heart and trust God with the rest. Minsan yung maliit na step of faith na yan, doon nagsisimula yung mas deeper relationship natin with Him. So yun lang, pag-pray po natin yung mga tithes and offering po natin, so hawakan natin siya. No? Yes, God, hallelujah, Jesus. Lord, we praise you, we glorify you, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, lahat ng mga mayroong mga puso na magbibigay, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon, sa simbahan na ito, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw ang kanilang ng blessings, Panginoon. Punuin niyo, Panginoon, ang pagpapala ang kanilang mga buhay, hindi lamang sa financial, Panginoon, maging sa kanilang mga health, Panginoon, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, Panginoon. Lord, ibalik niyo, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, ng bawat isa. Lord, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. This alabaster jar, that's all that I have of her. Make it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Far more beautiful, precious than the oil. The sound of my desire and the fullness of my like the star that is spilled here I am, take me as an offering. Here I am, giving for your glory. And sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa umaga po ito. Thank you po, Pastor Jimmy, for that wonderful word, giving us a reminder kung ano yung kayang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. It always breaks barrier, no? Yung mga imposibleng mga bagay ay nagiging posible sa Panginoon. Okay, that's the power of our God. So this time po ay, before we proceed to our benediction, ay some announcements lang po. So ongoing po ang ating gawain every Sunday at 9 a.m. So nag-start po tayo ng ating prayer work. So we ask everyone to please join us in our prayer works. Malaking bagay po ang ating panalangin. Sometimes we are asking ano ba yung kaya nating gawin sa ating bansa, kaya nating gawin sa church natin. You know what? The best thing that we can offer to our nation is our prayer. So join us in our prayer every 9 a.m. Every Sunday. Pinapanalangin po natin ang ating bansa, pinapanalangin po natin ang bawat iglesia, at sa lahat ng ating mga pamilya. So, punta po tayo na mas maaga para tayo po ay maka-join sa ating pananalangin. So, itinatrabaho po natin lahat sa pananalangin. And another thing po, every Wednesday, meron din po tayong Midweek Fellowship. Attend po tayo dahil sa ngayon, every Wednesday po ang mga ginagamit po sa ating pag-share ng word is ang ating mga kabataan since bakasyon po nila. So, let's attend our Midweek Fellowship and listen to the Word of God being delivered by our youth. So, this Wednesday po ulit, kabataan din po ulit ang gagamitin. So, maging excited po tayo at mag-attend po tayo sa ating Midweek Fellowship. So, this coming May 4 to 8, tama po ba, ay magaganap na po ang ating DVBS 2026. So far, Teacher Berlin, ilan na ang naka-register? May naka-register na 15 and coming pa yung ibang, naka-register na ba si Naya?
Ako yung nakaregister na siya. Pero hindi namin alam kung paano siya pupunta. Dahil ang layo namin, magagaling pa kami sa Loma de Gato and hindi namin alam kung paano siya ihatid. So, working kami parehas. So, ayun, sa mga gusto pa pong mag-join, nung nakaraan youth camp, ang dami nag-join. This time, mga bata naman. So, simulan po natin yung mga bata sa ma-expose sa mga ganitong klaseng mga activities sa church hanggang sa kalakihan na po nila. So ayun, so far 15 na kids na raw po ang nakaregister at iba na po ang preparation na ginagawa ng team ng DVPS sa pangunguna po ni Teacher Berlin at in participation of the Alab team ba? Okay, so talagang ginagawa na po lahat nila ng preparation. Ayun, yung may nakatago doon, pero tinatago pa po nila yung lahat ng mga props nila. So ayun, isama po natin sa sa ating panalangin itong preparation po nila. And hopefully ay maging matagumpay po. This coming May 4 to May 8. So dito po yan gaganapin sa ating church. Morning lang naman po, no? So maganda po ito. Marami po sa ating mga kabataan ang bunga po ng DVBS. So, kung gusto niyo po talaga silang matrain at pa-expose sa mga ganitong activities, church activities, ay paatinin po natin sila. Kontakin niyo lang po or mag-message lang po kayo sa kanilang head, Teacher Berlin. Ano pa po ba? Ano tayong... And sama po natin sa panalangin lagi si Pastor Ronald na nasa China, Hong Kong. No, ang alam ko po ay last week na niya ngayon. So, pero bakbakan po si Pastor Ronald doon. At parang gamit na gamit siya doon sa lugar ng Hong Kong. So, malaking bagay po na panalangin po natin, supportahan po natin siya. Mag-message po kayo, mag-PM po kayo, Pastor Ronald, giving support. Pas, we are praying for you. Susuportahan ka namin sa kung saan ka mang dalhin ng Panginoon. Malaking bagay po yung kay Pastor Ronald. Sama po natin siya lagi sa panalangin. So, this morning po ay may new attender po ata tayo. Wag pong kabahan yung new attender natin. So, i-welcome lang po natin siya. Si Brother, ayan, si Kuyang naka-black. Ayan, punta ka dito sa harap, Kuya. Huwag ka mag-alala. Ayan, harap ka sa kanila. Hello, anong name mo? Jesly. I-welcome naman po natin si Jesly. Siya ay kapatid ni AJ na in-invite ni Carl. So, tingnan mo yung mga in-invite natin, nag-i-invite pa ng kaya mag-invite pa tayo ng mag-invite, okay? So, ilang taong ka na, Jesly? 18 years old. Kabataan. Ay, tama, kabataan. 13 pa rin kabataan. Okay, so this time allow us to pray for you, ha? Pag-pray ka lang namin at gusto lang namin sabihin na on behalf of Pastor Ronald, our senior pastor, you are very welcome here in our church. Lagi mo lang siyang isama, AJ. Lalo na pag free time niya naman. At maraming mga kabataan dito, pwede mo silang makasama. Later on, magkakaroon ata kayo ng reflection. Very short reflection. So, sige, tayo po tayong lahat. For our prayer for Brother Jesly and our benediction, tinatawag ko po si Pastor. Sige po, extend po natin ang ating kamay sa ating kapatid. Panginoon, maraming salamat o God sa buhay ng aming kapatid. Lord, kami ay lubos na nakagalak, Panginoon, na nakasama namin siya sa araw na ito. Amin dalangin, Ama, na hindi lamang ito ang una. Nais namin, Panginoon, na sa mga darating pang araw ng mga linggo, Lord God, ay muli namin siya makasama at hayaan niyo, Diyos, na patuloy siyang katagpuin, patuloy niyo buksan ang kanyang puso, Panginoon, upang matanggap niya ang masaganang pagpapalang nagmumula sa inyo, Panginoon. Magpalain mo nga po siya kasama ng kanyang pamilya, ano man ang kanyang ginagawa ngayon, kung siya man ay nag-aaral, Lord, bless him, Lord God. Kung siya man ay nagtatrabaho, pagpalain niyo po ang kanyang trabaho, pagpalain niyo po ang kumpanyang kanyang pinapasukan. Maraming salamat, Ama. Muli, Panginoon, pagpalain niyo nga po ang aming kapatid. Batiin po natin ang ating kapatid. Welcome,
dito sa... Sige po, pwede po natin siyang puntahan at batiin, yakapin. Po, kamayan po Mamayan. natin siya. Kamayan po natin. Sige po tayo. Kamayan natin si Brother Jess. Yan. Thank you, brother. Salamat, Okay. Brother Jess. Pwede Thank na you, po thank po. you. Okay, tayo po ay muli ay dumako sa huling manalangin. Tayo ay manalangin po. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mga salita mong aming narinig, Panginoon. Tunay nga ito ay isang masaganang pabango, Panginoon, sa inyo, Diyos, na tuwing kami ay nakakarinig ng iyong mga salita, kami ay nakakaranas ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na ang mga salitang ito na kung saan pinakita niyo sa amin, Panginoon, na anumang mga barriers, Lord, ay hindi maging hadlang upang magpahayag ng iyong mga salita, O Diyos. Sapagat isa lang po ang pinakanais niyo, Panginoon, ang bawat isa ay maligtas. Tulungan niyo kaming gampanan ang aming obligasyon bilang iyong mga anak na makapag-win, Panginoon, ng mga kaluluwa. Maraming salamat muli, Panginoon, sa mga salitang aming narinig. At muli, Lord, in-extend po namin ang aming panalangin, Panginoon, sa aming senior pastor, Lord God. Kami ay lubos na naging papapala, Panginoon, sapagkat meron kaming pastor na iyong ginagamit mightily, Lord. Malayo po siya sa amin, Lord. Hiningi po namin na extend niyo po ang iyong mga kamay sa Kanya. Nais po namin, Panginoon, na maranasan niya patuloy ang kalusugang pangatawan. Lord, hayaan niyo, Diyos, na kayong pong patuloy magbigay sa Kanya ng kalusugang pangatawan, kalakasan, Panginoon, at patuloy niyo po siyang i-anoint, Lord God, sa tuwing kayo ay, sa tuwing siya ay gagamitin niyo, Panginoon, sa bawat gawain, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mahal na pastor, Panginoon. At Lord, muli, Panginoon, ang bawat isa nandito, Diyos, sa aming panibagong isang linggo, Panginoon, na pagpupuno, Lord God, pakiibaka sa buhay. Samahan niyo kami, Ama. Kayo ang patuloy na magpala sa bawat pamilya, bawat lalaki, bawat babae, bawat mga anak, bawat estudyante habang sila'y nakabakasyon, Lord. Hayaan niyo, Diyos, na ilagay niyo sa kanilang puso na i-grab the opportunity, Lord God, na magpagamit pa lalo sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hayaan natin na patuloy natin tanggapin ang pagpapala ng Diyos, Ama. Patuloy natin maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus at ang kasya ng Banal na Espiritu Santo at ating maranasan. Humayo tayo may kagalakan, may pag-ibig at may pagkakaisa. Ngayon at sa darating pang araw ng ating mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Yesus. Is thy kingdom and thy power and thy glory Amen. Sa Diyos ang pamuri. Ito, bago po tayo magsiuwian, ay tayo po ay muli magdilig ng papurit pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sing Malaya.
Diyos sa buhay ko'y gumawa. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawid niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumaya! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumaya! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanan. Bisan pa po, malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Malayang sumaya! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Malayang sumaya! Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos! Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Minsan pa po, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Hallelujah! Panginoon, sa iyo po namin ang binabalik ang mataas na kapurihan. Pangalan ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless you all po. God bless po the rest of your day.